Samantala mga kapuso, binulabog ng bomb threat ang St. Paul College sa Pasig kaninang umaga. Ayon sa Pasig Police, bandang alas 10:20 ng umaga nang makatanggap sila ng text message tungkol umano sa nakatagong bomba sa isa sa mga gusali sa loob ng eskwelahan. Kaagad rumisponde ang mga tauhan ng SWAT, K9 Unit at Explosives and Ordnance Division ng Pasig City Police. Agad ding sinuspende ng pamunuan ng St. Paul ang klase at pinauwi na ang mga bata. Sinuwid ang 10 gusali at wala namang nakitang anumang kahina-hinalang bagay. Idineklara ng Pasig Police na cleared ang compound matapos ang pag-iikot. Sa kabila nito, iimbestigahan pa rin daw kung kanino nanggaling ang text message na nakarating sa kanila. Hinihintay pa ho ang pahayag ng eskwelahan. Samantala, sa mga sandaling ito mga kapuso, ay makakapanayam natin sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Pasig City PNP, si Senior Superintendent Mario Rariza. Sir, magandang hapon po. Welcome sa QRT. Huhingi lang po kami ng update tungkol sa investigasyon ng Pasig Police hinggil sa pangyayaring ito kanina. Una sa lahat, Emil, magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Opo, sir, hingi lang po kami ng update. Kamusta po yung isinasagawang pagsiyasat ng Pasig Police tungkol sa pangyayaring ito sa St. Paul College kaninang umaga? Go ahead, sir. Oo, Emil, right after na makarating sa ating impormasyon yung bomb threat dyan sa area, immediately we responded. Nagpadala tayo ng ating EOD together with the district and the station EOD. Kasama na rin yung K9 unit ng ating lokal na pamahalaan. Pagdating namin doon, ito happen na nagsuspende na pala ng, or shall we say, early dismissal yung St. Paul College at makatapos na makalabas lahat ng mga estudyante, sinimulan na natin i-panel yung kanilang siyam na building doon sa area. At makalipas ang ilang sandali, after mga 2 hours, na-clear natin yung area at talagang napatunayan naman na ito'y isa lang bomb threat na wala namang katotohanan. Batay po sa impormasyon na aming natanggap, Colonel Rariza, ay bukod po sa St. Paul College dyan sa ating sa Pasig, ay nagsagawa din daw kayo ng paneling o nag-check din daw pa kayo ng posibleng mga kahinahinalang bagay sa mga kalapit pang eskwelahan dyan po sa St. Paul, sir? Go ahead. Tama yun, kasi ang idea namin, baka ito ay isang diversion lang, subalit iba ang target. Kaya ang ginawa namin, nagbantay na rin tayo doon sa mga places of convergence dito sa Pasig, gaya halimbawa nung ating LRT station, nung iba pang mga malls dito sa nasasakupan natin, inalerto na rin natin yung mga security managers at nakipag-coordinate rin tayo sa kanila na bantayan yung anumang kahina-hinalang mga pagkilos doon, partikular na makikita sa kanilang mga CCTV. Sir, kung kayo po ang tatanungin, ano ang nakikita nyo dito sa, ano po ang posibleng motibo nung gumawa nito? At I'm sure nabulabog po, pati yung mga parents, itong mga magulang na ito, sir. Go ahead. Oo, ito'y isang kalokohan lamang, subalit hindi natin isinasawalang bahala. Sa atin, dito sa Kapulisan ng Pasig, sa tulong ng ating EPD district, ay tayo'y handang rumisponde sa anumang tawag ng tungkulin, at hindi natin isinataysan tabi o binabaliwala ang anumang impormasyon na ating natatanggap at atin itong inaaksyonan. Sa tulong na rin ng ating pamahalaang bayan ng lungsod ng Pasig. Opo. Sir, linawin ko lamang, yung pong text message ay ipinarating po o ang sino nakatanggap? Ang kapulisan po, yung hotline number ba ng Pasig City Police o personal pong gamit na numero ng member ng Pasig Police, sir? Go ahead. Iyon ang aming inuusisa sa ngayon sapagkat medyo delay na nung makarating sa aming Infotext hotline. Ang pagkakaalam namin, mas naunang nakatanggap ng text message yung mga guro o sekretarya ng eskwelahan sa St. Paul. Medyo mas maaga pa na kapag may natanggap na silang text message. At pagdating nga namin doon, nagsisimula ng mag-uwian yung mga estudyante sapagkat meron na raw deklarasyon ng early dismissal. Okay. Sir, ito po yung huling tanong na lamang. Nakipag-ugnayan na po ba yung St. Paul College, yung administration sa Pasig City Police tungkol po sa pagbubukas ng klase bukas? Meron ho bang pasok bukas, sir?
Go ahead. Immediately, kanina naman, nung malamang klaro at wala naman talagang katotohanan yung mga text message na kanilang natanggap, bukas ng umaga, back to normal, resume ang classes at ang mga estudyante natin ay patuloy sa kanilang schedule na sa kanilang pag-aaral. Senior Superintendent Mario Risa, maraming salamat po sa oras nyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyong lahat.